Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Naalimpungatan siya na maramdaman ang yakap ni Leo sa kanya. Naramdaman niya ang mga braso nito. Matagal na rin niyang hindi nararamdaman ang mainit na yakap ni Leo sa kanya. Ang muling maramdaman ang mainit na yakap nito ay parang unti-unti siyang gumagaling. Sana, he already realized tonight her importance. Sana natimbang na ni Leo ang tunay niyang halaga sa buhay nito. Are you okay, love? Do you need something? Tanong ni Leo sa kanya. Naramdaman siguro nito ang bahagya niyang paghima sa braso nitong nakaakap sa katawan niya. Wala, love. I'm just happy because you are here. Your presence is what I need. Mahal na mahal kita, Leo. Sambit niya. Humarap ka nga sa akin, love. Utos naman ito. Humarap siya sa asawa at tinitigan ng malamya nitong mga mata. Maingat nitong idinampi ang mga labi sa labi niya. Dama niya ang init ng halik ng asawa sa sandaling iyon. Napapikit siya. She wants to feel his kisses. Mga halik na hinahanap-hanap niya sa tuwing gabi. Sana nga, Leo, tuluyan ka nang bumalik sa akin. She is supposed to celebrate pero bakit ang bawat dampi ng mga halik ni Leo ay parang tinik na bumabaon sa mga labi niya? Bakit napapaluha siya? Malamig nga ba ang dating ng mga halik at haplos ng asawa niya? Naramdaman niyang nasa ibabaw niya ito, na hinahalikan pa rin siya. Nakatingin siya sa mukha nito pero nakapikit ang mga mata nito, habang hinahalikan siya. Bahala na. His kisses are gold para sa kanya, at hindi niya hahayaang mawala ang sandaling ito. Bumaba ang halik ni Leo sa kanyang leeg, pababa sa kanyang dibdib na tanging manipis na naitis lamang ang suot. Itinaas ni Leo ang naitis niya at muli itong sumubsob sa kanya. Napaungol naman siya. Leo, sambit niya nang tuluyan ng ipinasok ni Leo ang kahabaan nito sa loob niya. Hindi niya mapigilan ang sariling sambitin ang pangalan ni Leo. Halos sumigaw siya sa sarap sa tuwing ilabas-masok nito ang alaga sa kaibuturan niya. Parang ang tagal na nilang hindi nagtalik dahil sa ibang klaseng sarap na tila ngayon lamang niya naramdaman. Nakapikit pa rin si Leo. Patuloy ito sa ginagawa sa ibabaw niya. Love, look at me. Sambit niya habang maramdamang malapit na siya. Parang natauhan na rin ang kanyang asawa nang marinig ang sinabi niya. Hinihingal silang dalawa nang matapos ang kanilang pagniniig. Niyakap siya nito at kinumutan ng blanket. Wala ang kanyang asawa nang magising siya kinabukasan. Muli na naman siyang nakadama ng lungkot. Marahil ay maaga na namang umalis si Leo. Naalala niya ang nangyari sa kanila kagabi. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi nang maalala ang mainit na tagpo nila kagabi. Narinig niyang tumunog ang sipi nito. Mabilis niya iyong kinuha sa parehong number ang tumawag noong nakaraang gabi. It's Laila, a client, as it was saved on his phone like that. So nandito pa marahil sa mansyon nila si Leo. Pinatay niya ang cellphone ni Leo para pansamantalang iwasan ito. Ito naman ang mainis sa ngayon. Tumayo siya at naghilamos at nag-toothbrush bago siya lumabas ng kwarto nila. Good morning, love. Nabigla siya nang marinig ang boses ng asawa mula sa kitchen. Kahubad lamang nito ng apron at inayos ang dining table nang makalapit na siya. Nang makalapit siya rito, hinalikan siya nito sa pisngi. Pagkatapos niyang makalapit dito, nakakapanibago pero ayaw niyang sirain ang magandang umaga na ito. Lalo na't milagrong hindi pumasok na maaga ang kanyang asawa at ipinagluto pa siya nito ng masarap na almusal. Hindi ka pumasok? Tanong niya rito nang makaupo na siya sa upuan na hinila nito para sa kanya. No?
I decided to stay here with you for a week, love. Lumapit ang asawa niya sa kanya at hinawakan ang magkabila niyang kamay. Babawi ako sa iyo. I know nagkasakit ka dahil sa akin. And I'm sorry for that, love. Matamis siyang nakangiti habang nakatitig sa mga mata nito. Thank you, love. Pinasaya mo ako. Ito na nga ba ang simula na muli silang magkakaayos ni Leo? Babalik na ba ito ulit sa kanya? Pero ano ang narinig niya kagabi? Hindi ba't narinig niya ang pag-uusap nito ng babaeng yon? Dapat niya ba itong pagkatiwalaang muli? O baka mas masaktan lamang siya? Pagkatapos nito, samahan mo muna ako sa mall, love, ha? I'm having a lunch meeting with a client. Gusto ko nandoon ka. Uwi ka nito. And that's if kung magaling ka na talaga. Oh sure, love, magaling na ako. Napagod lang siguro ako kagabi kaya nilagnat. Uwi ka naman niya. Mabuti naman, next time, huwag ka na maglasing, ha? Ano nga palang ginagawa mo sa bar na yon? Tanong naman ito. Dumaan lang ako then nakita ko ang isang kaibigan. I see. Next time huwag kang uminom kung hindi mo kaya. Paalala naman ni Leo. Yes, love. That will be the last time. May diin niyang sambit. That will be the last time kasi nandito ka na. At ako na ulit ang mahal mo, love. Gusto niyang isigaw ng malakas. Siya ay natutuwa sa kaibuturan niya. Sana naging maganda ang simula ulit nila. Para sa kanilang dalawa. Sila lang naman talagang dalawa ang dapat na magmahalan. Pareho silang nangako sa harap ng altar na mamahalin nila ang isa't isa habang buhay. Sana hindi na siya muling masasaktan pa. Dahil wala na siyang mahihiling pa kundi ang manatili sa tabi ng kanyang asawa. Ang mga kaibigan niyang assassin ay puro matatapang. But her work as a spouse is her heart. Kathy, Sarah and Caitlin. Silang tatlo ang pinakamatapang sa kanila. If you love them, then they will love you back. If sabihin mong ayaw mo sa kanila, then they will stand tall and never beg for love. Sana ganun rin siya pero hindi. Matapang siya sa mga misyon niya. Pero pagdating kay Leo, ito ang kahinaan niya. Hindi siya mabubuhay na wala ito. Matagal na panahon niyang minahal si Leo. Mas nauna pa niyang minahal ang lalaki bago pa man siya naging isang assassin. Magkahawak kamay sila ni Leo habang papasok sa mall patungo sa sinasabi nitong VIP resto, kung saan gaganapin ang lunch meeting nito kasamang isang napaka-impluwensyang kliyente. Wala pa ang sinasabing kliyente ni Leo, kaya umupo na muna sila at nagsimula na itong umorder ng pagkain. Anyway, maaga sila ng 30 minuto sa lugar na iyon. Umilaw naman ang sipi nito sa ibabaw ng mesa. Sadyang matalas ang kanyang mga mata, kaya kita niya kung sino ang tumatawag. Obviously, ang babae nito. Why won't you answer your phone, love? Kanina pa siya tumatawag Aniya sa asawa. Gusto lamang niyang makita ang reaksyon nito. Never mind, hindi naman importante. Matipid itong sambit at nakita niyang pinindot nito ang cancel button ng cellphone nito. Hinawakan nito ang isa niyang kamay at tinala sa labi nito upang dampian ang halik sa labi. Wala ka bang o-orderin, love? Tanong nito. Wala na, ikaw na ang bahala. Sagot naman niya. After 10 minutes, dumating na ang client ni Leo. Tumayo silang dalawa at nakipagkamay sa lalaki. Mr. Diven, I want you to meet my wife, Isabella del Carmen. Honey, this is Mr. Diven, the owner of Casino Royalty. Pagpapakilala ni Leo. May edad na si Mr. Diven. Sa tantiyan niya, nasa 60s na ito, but he is looking good and strong. May hitsura din ang lalaki at sa tingin niya ay may lahing banyaga ito. Ngumiti ito at binati siya. Nagpasalamat naman siya sa lalaki at umupo na muli sila sa kanilang upuan. Hindi nagtagal ay isa-isa nang dumating ang kanilang in-order kanina. Leo and Mr. Diven are discussing business. May balik na magsosyo ang dalawa sa isang casino royalty branch na itatayo sa Amerika. Knowing Leo, he is really open to the business
lalo na't may credibility ang kasosyo o investor nito. Habang kumakain sila ay tumunog na naman ang sipi ni Leo. Tumayo ang asawa at sandaling nagpaalam. Natatanggapin na muna nito ang tawag. At mabilis din niyang inilagay sa tainga ang malit ni earpiece at pinindot ang relo niya kung asan connected ang tracker ng asawa. She also put a taping device on his phone para maririnig niya ang conversation ng asawa at ng kausap nito. It only works kapag malapit lamang sila sa isa't isa. Boses ng umiiyak na babae ang una niyang narinig. "Miss na kita, mahal. Kailan ka ba pupunta rito? Kanina pa kita tinatawagan pero parang ayaw mo naman akong sagutin. May itinatago ka ba sa akin, mahal?" No, mahal. I'm just very busy, mahal. Nasa gitna ako ng meeting. Pasensya ka na muna, ha? Out of town kami ng boss ko ngayon. I hope after a week, I will be back. Okay? Sambit ng kanyang asawa sa kabilang linya. "Sige, mahal. Hihintayin kita. Miss na talaga kita. I love you so much." Sagot naman ng babae. "Yeah." Sagot naman ni Leo. "Tell me you love me, please. At least give me assurance that you love me." Swika naman ng babae. "Oo, mahal. I love you too. I gotta go, okay? Mag-iingat ka palagi." Sabi niya tapos ipinabana nito ang tawag. At parang may sumaksak sa puso niya sa mga oras na iyon. Babalikan pa ba ng asawa niya ang babae nito? O paaasahin lamang ito ni Leo? Pagkatapos ay nakangiti itong bumalik ulit sa mesa nila at itinuloy na nito ang pag-uusap nila ni Mr. Deven. So the two decided na sa susunod na taon ay uumpisa ng dalawa ang negosyo. For now, they will be looking for a perfect place. May mga option na raw si Mr. Deven at iniimbitahan nga nito si Leo na mag-ocular inspection sa mga lugar next month. So this is a multi-billion business by the two of the world's most prominent businessmen. After the lunch meeting, nagpaalam na si Mr. Deven. Ayon kay Leo, half Pinoy and half American pala ito. Kaya pala sa isang tingin pa lamang sa lalaki, ay masasabi na kaagad niya na may dugong panyaga ito. "Maaga pa, love. Let's have a tour around. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapaglakad-lakad sa public na magkasama, no?" He added. Yes, it is true. Palaging busy si Leo sa business nito. Weekends lamang silang nagkakasama. Lately kahit weekend ay hindi na talaga sila nagkakapasyal na magkasama. Pumasok sila sa isang jewelry shop. Nakita niyang seryosong tinitingnan ni Leo ang isang nasa estante na puro kwintas ang nakadisplay doon. "Love, tulungan mo naman akong pumili para sa ating dalawa." I think I like this one." Itinuro niya ang isang couple necklace na may kalahating pendant ng puso. "Nice one, Anito. It's my heart. Half of it's with you." Nakangiting sambit niya sa asawa. "Yung puso mo ba, love? Nasa akin pa ba ang kalahati?" Tanong naman niya rito. Nakatitig siya sa mga mata ni Leo nang tanungin niya ito. Of course, love. Kanino pa ba itong kalahati ng puso ko kundi sa pinakamamahal na asawa ko lamang?" Nauutal nitong sagot. Kung di siya nagkakamili ng kutob, parang nahirapan si Leo sa pagsagot sa kanya. Pero nagkibit-balikat na lamang siya. Binili ni Leo ang kwentas na iyon at doon mismo ay pareho nilang isinuot iyon. After strolling inside the mall, inanyayahan niya ang asawa na magsimba sila. Sa simbahan mismo kung saan sila ikinasal. Sana naman ay maalala ni Leo ang araw na iyon. Ang araw ng kanilang kasal na pinakamasayang araw para sa kanilang dalawa. Sumandal siya sa balikat ng asawa habang nakikinig sa sermon ng pare. Nasa timing pa naman din tungkol sa holy matrimony. Hindi niya napigilan na alalahanin ang araw ng kanilang kasal. Parang nakikita pa rin niya ang gwapong mukha ng asawa sa harap ng altar na pinapahid ang luha nito habang siya ay naglalakad patungo sa altar. "Love, naalala ko noong ikinasal tayo. You cried. Why?" Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito.
Gusto lang niyang maalala siya ng asawa. Nais niyang magising ito at ma-realize na siya ang tunay na mahal nito simula noong kolehiyo sila. That was tears of joy, love. As I saw you walking the aisles, ang sabi ko, I'm too close to someone I wanted to be with for the rest of my life. At sa araw na iyon, ikaw lamang ang pinakamagandang babae para sa akin. Wika nito. Lihim naman siyang bumuntong hininga. Noon iyon. But now, may kahati na siya sa puso ng asawa. Sana makakalimutan na nito ang babaeng yon. Sana tuloy-tuloy na nga talaga ang pagkakamabutihan nilang mag-asawa. Nang dumating sila sa mansyon ay hindi nila inasahang may bisita sila. At 6 in the evening, and she don't expect them, their visitors or her friends. Ang mga kasangga niya na sina Kathy, Sarah, Caitlin, Hope, and Tammy. Nakaupo ang mga ito sa terrace nila at seryosong nakatingin sa kanilang mag-asawa na tila ba inoobserbahan silang dalawa. Naisip niya marahil ay alam na mga ito ang tungkol sa babae ni Leo. And as assassin, alam na niya kung ano ang dahilan ng pagpunta ng mga kaibigan niya sa mansyon nila. Hi Isabel, hi kuya. Bati naman ni Kathy kay Leo. Magpinsan ang dalawa ngunit si Leo ang mas matanda kaysa kay Kathy ng ilang taon. Hello girls, ngayon lang ata kayo pumasyal dito ah. So I think you got so many catching up. Sagot naman ni Leo sa pinsan. Pinatiri naman ito ang iba pang mga kaibigan niya na seryoso lamang at walang kangiti-ngiti sa asawa niya. Kuya, aalis na muna kami ha. Girls hangout ito, kaya si Isabel lang ang dadalhin namin. Wika naman ni Sarah. Okay, sige basta mag-iingat kayo ha. Sila ang mag-ingat sa amin. Singit naman ni Caitlin. So tara na, Isabel, let's go. Sambit naman ni Tammy na tumayo na at kinuha ang helmet nito. Bawat isa ay may nakahawak na helmet. Nakadukati kayo? You know that, nasira na ang Ducati ko. Hindi na niya na ituloy pa. Don't worry Isabel, may dinala kaming bago para sa'yo. Nasa labas na, tara na. Dagdag naman ni Hope. Itinapon nito sa kanya ang susi at sinalo naman niya iyon. It's exciting. Namiss na rin niya ang pagmumotor. Lahat sila ay magaling pagdating sa motorsiklo. They were trained warriors. At kahit nakasakay sila sa motor ay kaya nilang makipagbarilan sa kaaway. Among them all, siya lang ang pinakamagaling pagdating sa motor. At makita ngayon ito pansamantalang nawala ang sakit sa kaibuturan niya. Lumabas sila sa gate at napaawang ang bibig niya nang makita ang brand new black Ducati. Oh, this is so nice! Aniya sa mga kaibigan. Binili namin yan para sa iyo, Isabel. Regalo namin. Wika naman ni Kathy. Thank you talaga sa inyo ha. Teka, ano ba talaga ang pakay nyo? Tanong naman niya. Alam mo na kung ano yon. Let's talk about it somewhere else, okay? Wika ni Sarah na pumunta na rin sa Ducati nito at pinaandar na. And the rest also followed. Pati na rin siya, pinaharurot niya ang motor niya. Napakatuli ng takbo niya. Mas nauna pa siya kaysa sa mga kaibigan niya. She is also diving in middle of the two big trucks, sway beside trying motorcycle. This is Isabella. This is who she is. Pumarada sila sa isang beach at pumunta sa isang cottage upang simulan ang pag-uusap nila. Huling dumating naman sila Hope at Tammy dahil bumili pa ang dalawa ng makakain nila. Isabel, he is my cousin and I'm sorry. Pinuntahan ka namin dahil gusto naming ipaalala sa iyo na anumang oras ay nandito kami mga kaibigan mo at handa kang damayan kahit anong oras man iyon. Kung nasasaktan ka na Isabel, hindi naman masamang bumitaw, hindi ba? Paalala ni Kathy sa kanya. Girls, you know me. You know our love story, hindi ba? Alam niyo kung gaano ko kamahal si Leo. At ganun rin naman siya sa akin, hindi ba? Kanina, he started showing me
that he loves me and cares for me. Huwag natin siyang husgahan. There is always a second chance. Malungkot niyang sambit sa mga ito. Are you sure about that, Isabel? Handa ka bang madurog pagdating ng panahon? Sa tingin ko ngayon pa lang, palayain mo na si Leo. Nagawa ka niyang lokohin kaya ibig sabihin, hindi ganoon kalalim ang pagmamahal niya para sa'yo. Dagdag naman ni Tammy. Isabel, kaibigan ka namin kaya concerned kami sa'yo. We are trained to be strongest. Kahit nga ang umiiyak nagagawa natin pigilan. Gusto lang naman namin na gumising ka na please. Sinundan ko sila this past few months at ilang beses na rin silang pumasok sa isang hotel. Come on Isabel, kaakibat ng pagmamahal ang respeto sa isa't isa. Pinalitan ka na ni Leo sa puso niya. Mahabang salaysay ni Caitlin. No please, huwag niyong sabihin yan. Ako ang mahal ni Leo. I am his wife and about that girl. He don't love her. He is just tempted. Kahapon, kanina, bukas, ako lamang ang mahal ng asawa ko. Pigil ang luhang sambit niya. Okay, sige. Paniwalaan mo muna yan, Isabel. Pero pagdating ng araw na matauhan ka na, kami ang una mong tawagan ha? Secret Red Lions still awaits for your comeback. Matapang ka, Isabel. Walang bagay ang hindi mo kakayanin. Sambit naman ni Kathy. Ang tanging hindi ko kakayanin ay kung mawawala ang asawa ko sa buhay ko. Salamat sa inyo. Alam kong mahal niyo ako kaya concerned kayo. Para sa akin ngunit, mas mahalaga ang asawa ko ngayon at inaayos na namin ang lahat. Sisiguraduhin ko na simula bukas ay wala na siyang iba. Matapang niyang sambit. Sana nga Isabel. Pero kung sakaling kailangan mo kami, just give us a call, remember? Isa kang assassin at walang sinuman ang may karapatan na saktan ka dahil kaya mong mag-isa. Remember, Isabel. Remember who you are. Black Tiger. Sambit naman ni Sarah.